birthday, civil engineers like me, okay, and to all of the viewers, to our subscribers, although there's not that many as of now, okay, and I hope that sino man yung bago dyan and interested about this kind of topics and are civil engineers that needs this information, so I'm sharing this information for free. Okay, if you want to support and if you want to be updated about the updates or our new uploads, sunod-sunod po kasi yung ating topic, sunod-sunod yung ating lesson dito sa reinforced concrete. But of course, tulad na sinabi ko, hindi lang reinforced concrete ang ilalagay natin dito. So medyo nahirapan lang din kasi tayo sa schedule, may mga ginagawa tayo ngayon lang tayo nakapag-continue, nakapag-upload ulit ng video, and medyo nahirapan ako dito sa aking pwesto kasi medyo masikip yung aking lalagyan ng board. As you can see, maliliit ang mga boards natin, kasi hindi tayo makabili ng malaking boards dito sa Tarlac. May mga malaking boards na available, nakita ko, kaso ang problema, basag-basag. So, nahirapan sila mag-deliver siguro, ganun. So, ayan po, mag-i-start na tayo. Igigilid ko na lang yung sarili ko para makita natin ng maigi yung ating pinag-uusapan. Mas malaga na kayo yung makakita kaysa mas makita nyo ako. Hindi naman ako superstar para makita nyo pa. So, okay, so we are gonna talk about the design methods. So, design methods na tayo. After we have discussed yung 3 stages ng beam failure. Okay, so kung paano rin mag-solve ng problems through those stages. Dito na tayo sa design methods. So, there are 2 design methods that we know, that we use in the construction, especially in the structural design, and structural analysis. I mean, dito lang sa reinforced concrete, ang pag-usapan muna natin ngayon dito is yung design methods natin sa structural design, okay? And yeah, parang lang din siya, parang katulad lang din siya nung 3 stages. Somehow connected, actually, it's just the same thing. Parang lang siya, i-divide mo lang siya, into parts. So, design methods. So, from 1900s to 1960, in USA, working stress design ang ginagamit ng ating mga civil engineers. So, wala pa tayong ultimate strength design nun. Wala pa tayong strength design or simply strength design. So, hindi pa umaabot yung mga design natin into the yield point ng ating mga members. So, nandun lang tayo sa elastic region, So, yun yung tinatawag nating working stress design. So, tinatawag din natin siyang allowable stress design. Kasi gumagamit tayo ng mga allowable values or allowable stress values na binibigay ni ACI or ng ating NSCP. So, mostly naman, si NSCP naman galing din naman yung kay ACI. So, mostly basta updated si NSCP, magkakapareho lang sila ng value. Okay, so, that's why it is called allowable stress design. And then, it was called as well to be straight line design. So, why straight line design? Kasi, yung stress and strain diagram niya is still in the elastic region. When you say elastic, pag yung member mo, in-applyan mo ng load and then nag-deform siya. And then, pag ni-remove mo yung load, yung natural ng member mo is babalik sa dati. So, yung deformation niya is babalik dun sa normal. So, mawawala yung deformation. So, nandun ka pa dun sa level na yun. So, nasa elastic region tayo or dun sa tinatawag nating crack stage. Crack stage or elastic stage. Okay, so wala tayo dun sa stage kung saan magpe-fail na yung ating member. So, hindi tayo maabot dun. Yun yung working stress design. So, ang ginagawa nga rin pala natin dito is kinukuha natin yung working loads or yung service loads. Okay, ito yung method niya. So, kino-compare lang natin siya sa allowable stresses. Tulad nga sabi natin, allowable stress design. Okay, so when you say working or service loads, ito yung mga loads na hindi natin finactor or yung mga loads na tayo yung nag-design
para ilagay dun sa ating structure, ano. So, via these loads or service loads, kadalasan nangyayari itong ating elastic stage or crack stage. So, nagkakaroon ng crack yung ating bottom fiber due to the tensile stress. So, kasi yung tensile stress ng ating concrete, okay, maliit lang yan. So, hanggang ano lang yan, modulus of rupture, di ba? Hanggang FR lang tayo. So, magkakrak na. So, kaya papasok na rin yung MCR doon or cracking moment. Pero that doesn't mean na yung beam natin is magfe-fail na. So, mag-act pa rin siya as a whole. Yung magbabago nga lang is tutulong na si steel to ipipick up na ni steel yung hindi na kayang ipick up ni concrete doon sa bottom fiber. Okay, so yun yung ating working stress design. Doon tayo nagde-design ng member via working stress. Nandun tayo sa elastic radion. Pero, ayun nga, up to 1960 lang kasi ito. So, 1963 is na i-introduce na rin sa USA yung strength design. Pero hindi pa natin siya gaano pag-uusapan dito. Ang ano lang is, since 2005, si working stress design is inalis na ni ACI. So, hindi na siya permissible or hindi na siya recommended ni ACI para gamitin. So, bakit nga ba dito sa atin sa Pilipinas, ginagamit pa rin natin tong si working stress design, Meron pa rin siya sa NSCP. And then, bakit nga ba nandun pa rin siya kahit si ACI inalis na niya, Kasi ito yung oldest, mas matandang way of designing. So, yung bago natin design is strength design na. Pero pag-uusapan pa rin natin siya, bakit? Bakit pa nga ba may mga civil engineers pa rin na gumagamit kay working stress design? Bakit? Kasi meron pa rin siyang advantage. Okay, so meron mga specific structures na mas maganda na i-design siya via working stress design lang. So hindi ka gagamit ng ultimate strength design. Okay, so may mga reasons tayo dito nakalisted. So still useful due to number one natin is design of fluid containing structures. So via working stress design kasi dahil nasa elastic radion pa rin tayo, so mas less yung ating cracks. So via working stress design, nakokontrol natin yung cracks ng ating structure. So, pag nagtatayo tayo ng fluid containing structures, okay, mga water tanks o mga reservoir, kung ano man yan, mahalaga na wala tayong cracks, kasi iniwasan natin yung leakage. So, yun nga, ang advantage niya, number one is less cracks and less leakage, para sa ating mga fluid containing structures. And then number two is calculating of moment of inertia or deflection. So pag mag-RC design tayo, and then we need to get the deflection, kasama yung working stress design sa process para makalculate natin si deflection, yung moment inertia pala, para makompute natin yung deflection. So siguro papakita natin yan, madadaanan natin yan dun sa mga susunod nating topics. But isa yan sa sa advantage niya, okay? So there are 3 listed here. I know na marami pang advantage yan, at least kung titingnan niyo sa Google. But these 3 listed here are yung mga nilagay ko lang is yung mga nasa book lang, So ang ginagamit kasi nating book is an American based, okay? So si Wang and Wang and Salmon, okay? Sila yung may author ng ating ginagamit na book. So, sila rin yung ginagamit ko nung nag-aaral pa ako. Okay, so number 3 na tayo, which is the design of pre-stress members. Okay, ganoon din sa pre-stress members, So, ginagamit din natin si working stress design or WSD sa process na pag-design natin kay working stress members at service loads. Okay? So, when it is at service load, we use WSD for pre-stress members. Okay, pero kaya nilist natin kasi may mga downside din. So, nilist natin yung mga ilang downsides dito, pero katulad nga ng sinabi ko, marami tayong makikitang downsides or advantages ni WSD compared to Ultimate. Okay? Pag naghanap pa tayo sa Google or sa online web. Okay? Pero nag-list lang tayo dito yung mga alam lang natin, I mean, yung mga unang pumasok sa isip natin. So, USD or Ultimate Strength Design is more economical. So, bakit siya nagiging mas economical? Kasi, na-maximize natin yung ating member.
Okay, so dinidesign natin siya up to the yield point. Okay, so nakuha natin yung pinaka-max, yung pinaka-max strength niya. Compared dun sa nasa elastic stage ka lang, so hindi mo siya pinapaabot ng yield point. So hindi mo makukuha yung strongest niya, kung gaano ka dami or kalakas talaga yung kaya niyang buhatin. So pag dito ka lang sa working stress design, doon ka lang dun sa level na yung member mo is hindi magka-crack, hindi magdi-deform, parang ganon. Okay, so masyadong safe si working stress design. Kaya ang problema is hindi siya gaanong economical compared kay ultimate strength design. Okay, so pangalawa is factor of safety is not considered. Okay, so pagdating sa WSD is not considered yung factor of safety. So katulad nga ng sinabi ko, later on mag-discuss tayo ng WSD exclusively, and strength design. Okay, so pagkatapos ng lesson natin is didiretso tayo kay strength design. We will talk more of the strength design kasi tulad nga ng sabi ko is ito na yung mas ginagamit natin ngayon, ngayong panahon na to sa pagdidesign ng mga struktura natin. So we will focus more on strength design, pero magdi-discuss pa rin tayo ng WSD. So doon sa pagdi-discuss ng WSD, factor of safety is not considered. Okay, so yun ang problema kasi ang formula natin for factor of safety is ultimate stress all over the working stress. Diba? So paano natin makukuha yung factor of safety natin kung wala tayong ultimate stress? So hindi natin nakukuha yun via WSD. Kaya hindi natin makonsider yung factor of safety pag nag-WSD tayo. So that's one of the disadvantage ng working stress design. Okay, so maalala ko lang yung sa factor of safety formula, please correct me if I'm wrong, kung nabaligtad ko, kung alam ko lang is, yan nga, yung ultimate stress all over yung ating working stress or service stress. Okay, so yun yung factor of safety natin. So, hindi mo makukuha yun kung wala tayong ultimate stress given, okay? And then, yung pangatlo is, it does not consider critical loads. Yun nga, so, critical loads, unlike ultimate strength, hindi tayo maabot dun sa mga critical loads or dun sa mga maximum loads na kayang i-carry ni structure. So parang ang nangyayari is parang kung baga sa tao hindi mo na-reach yung fullest potential mo, So and then but it is old. So marami ng bagay na hindi na-update kay working stress design kasi old na siya, So matanda na yung way of designing na working stress design kasi siya yung pinakauna. So siya yung una natin ginagamit noon. So ngayon nag-update na, strength design na nakafocus ang ating designing. Pero pagdating sa board exam dito sa Pilipinas, kasama pa rin yung working stress design sa ating exam. So katulad nga ng sinabi ko, may mga advantages pa rin yan. So mahalaga pa rin na alam natin siya. Okay, so tapos na tayo dito sa unang board natin. And then magkakaroon lang tayo ng konting parang recap dun sa stages of beam failure natin. Kasi may kinalaman tong tatlo doon sa working stress design sa ultimate strength design. So this will serve as an introduction bago tayo pumunta doon sa design process ng ating mga member or structure. So aalisin ko to, papalitan ko yung ating board. Okay. So I am here. Written, stages of beam failure. Okay, and then ayusin natin ng kaunti yung ating camera. So I guess it's already okay. Yes. Wait. Yeah. Pwede na siguro yan. Okay, so a little bit of recap. So kung pakikinggan nyo to, i-recap natin. Parang na siya, summary na siya ng tatlong video natin, Minus lang yung mga sample problems na sinolve natin dun sa mga nakaraan nating video. So, mayroon tagi-isang videos yan. Actually, yung pag-aalala ko, itong sa crack or sa elastic. Especially ngayon, tulad nga na sinabi natin, working stress design yan. So, dito sa crack or elastic, may dalawa tayong problems given doon, alam ko, pag-aalala ko. And then, dito sa ultimate, meron din tayong dalawa. So, you can get back to those videos kung gusto nyo na mas detailed, pero ito yung summary niya, So, uncrack beam, katulad nga ng sinabi ko, uncrack, so walang crack talaga yung ating beam. Dito pa lang ina-apply yung
parang self-weight, walang niya, self-weight or mga self-loads pa lang, self-stresses ang nag-act dun sa ating member. Okay, so kaya yung tensile stress dito sa ilalim ng beam mo is napakaliit pa. So hindi pa siya nag-exceed ng FR. Kaya nandun ka pa sa uncrack. So pag umabot ng FR yan or dun sa modulus of rupture, tinatawag natin modulus of rupture o parang maximum tensile strength nitong si concrete is magkakrak na yan. So yung magkakaroon na tayo ng cracking moment or MCR. So yan lang naman ang analysis natin dyan. So FS, kung kukuha tayo ng stress na hindi aabot kay modulus of rupture, ang tawag natin is just a tensile stress or FS. So pag MCR or cracking moment yung ginamit natin dun sa equation natin. So ito yung equation natin ng flexion formula. Stress equals to MC over I, where M is moment, C is yung ating distance of neutral axis, And then meron tayong I or the moment of inertia. Okay, so it depends yung moment of inertia natin kung sino yung re-resist ng mga stresses. So dito as a whole, so kailangan natin kunin yung moment of inertia ng kabuuan kasi ang nagkakapanaman natin dito is si concrete lang. So yung kinakailangan lang natin is si gross inertia ni concrete. Okay, so hindi pa siya nagka-crack sa ilalim kasi nga hindi niya pa nare-reach sa FR. Pero hanggang doon lang naman tayo sa uncrack stage. So abot tayo ang dulo natin. So boundary natin sa FR, MCR. Okay. So papalitan mo lang lalagyan mo lang ng RDOC kung gusto mong makuha yung maximum. Kung gusto mong mag-crack yung beam mo, Okay. So after dun sa uncrack, after nyo mag-crack is papasok mo tayo sa crack or dun sa elastic stage. Kung saan nga yung stress line diagram natin is straight. And yung ating member is hindi pa gaano nagka-crack, nagka-crack siya, magka-crack na yung natin. But as per elastic is hindi ibig naman sabihin na nag-crack na yung ating konkreto dun sa ilalim is mag-fail na siya. So hindi pa siya mag-fail. So parang kumbaga hindi pa mag-deform ng ating member or structure. So pag alis mo ng loads is babalik pa rin yan. Kung nag-deflect yan, babalik pa rin yan. Okay, so we solve by a transformed area. Okay, so dito pagdating dito, pag nag-crack na yung ating tension, okay, tensile stress sa ilalim, because sa ilalim is tensile stress and then sa top is compression stress tayo doon, So dito sa ilalim is tensile stress. Pag umabot na ng FR, so magka-crack yung ating bottom concrete. Matitira si steel, so pipick up na ni steel yan. Ang problema is, para mapagsama natin yung area, yung moment of inertia ni steel, kailangan natin i-transform area or gawing fictitious or parang fake lang, Hindi siya totoo, pero fake concrete lang. So para parehuin lang natin yung material natin. So magiging pareho silang concrete. So magdi-divide lang tayo ng modular ratio, which is yung N. Pag-aralan na natin yan. Dahil si N is yung modifier ni concrete to steel. So kung gusto mo makuha yung equivalent ni concrete to steel, so multiply mo siya ng N, yung stress. And kung gusto mo makuha yung equivalent stress na kayang i-carry ni steel to concrete, so i-divide mo siya ng N kasi mas malakas si steel ng N kay concrete. So, ibig sabihin, yung kaya lang i-carry ni concrete na stress is Fs over N or yung stress ni steel or divided by N. Kung halimbawa 10 times mas malakas si steel kay concrete, so 10 yung N, divide mo ng 10 yung steel stress. So ibig sabihin naging concrete na siya, Okay, so via transformed area lang naman yan. So moment area para makuha ka lang ng distance to neutral axis, and then lagi tayong babalik dito sa formula natin ng flexural, or doon sa flexural formula natin. So naulit ko lang, sorry. Okay, so yan yung crack natin. Okay, and then dito sa ultimate, eto. And then dito nga pala sa natin is na katulad nga kanina, sabi ko, body directly yung
strain natin dun sa stress niya. So, yung stress niya dito, kung lalagyan ng stress strain diagram yan, pag ganyan yan. Okay, so pag makikita nyo kung mas malayo dun sa neutral axis is mas mataas yung stress. Okay, mas mataas yung stress, mas mataas yung strain. So, parehas yan. Pero dito kasi kay Ultimate, kung mapapansin nyo, ito. Box siya, pero yung nangyari kasi dito is i-transform lang natin si stress, actual stress into rectangular. So, via ano na nila yan, sariling pag-aaral na nila. Na pag ginawa natin ganito yung analysis natin dun sa Ultimate, strength is accurate pa rin yung makukuha nating stresses, ano, so yung design natin. So, ang actual stress kasi niyan is parang ganito na. So, hindi na siya, okay, hindi na siya directly proportional. So, ibig sabihin wala na siya sa elastic stage. And then, in-assume na lang na rectangular yan para i-simplify yung way of solving. Okay, so, ang value niya is 0.85 FC prime AB. Okay, so yun. So, yun yung compression natin and then tension natin sa ASFY. So, couple method. So, kailangan lang natin makuha dyan is yung distance between ng dalawa. So, ito. So, nasa gitna kasi yan. Yung C. So, pag nakuha natin yung distance nito, makuha na natin yung value nito via couple. So, multiply lang din dito sa C. Kung gusto makuha yung value ni C, basta makuha natin yung gitna. Ano, yung distance nila in between ng centroids nitong mga stresses na ito. So, yun yung ultimate stage natin o ultimate strength design na rin. So, kaya kung pinapakita ulit sa inyo yan kasi itong working stress design natin, ito yung sakop niya. No? So, uncrack, ito crack. So, dito mula yung analysis ni working stress. Kaya nga, nakokontrol natin yung cracks pag gumamit tayo ng working stress. Kaso yun nga, hindi tayo maabot sa failure. Ano? So, dito tayo abot ng failure. Pag dito, ito yung ginamit natin na analysis. So, ultimate stage ng beam failure ang gagamitin natin. Or, pag sa pagdi-design, ultimate strength design. Okay, so, sa ibaba, meron lang tayong differences dun sa dalawa na nilagay. No? Tulad nga ng sinabi ko kanina, allowable stresses. So, hindi ko matandaan yung mga values, pero ang example nito is 0.6 FY, 0.3, FC, 0.3 FY, something like that. Okay, so, meron yan, given yan sa NSCP or ACI. So, listed yan. Just make sure na updated lang yung gagamitin yung ano ni NSCP or ni ACI. Ano? Okay, so kung NSCP, maganda 2015. Depends. So, kay Ultimate Strength Design is, ang ginagamit naman natin is, naglalagay tayo ng factored loads. Ano? Naglalagay tayo ng factor dun sa loads natin. So, imbes na dead load lang, live load. So, yung service loads natin is nilalagyan pa natin ng factor o parang inano pa natin, pinapalaki. So, talagang aabot tayo dun sa pinaka-capacity ng ano natin. So, parang ang nangyari dito is pinapasip lang nito yung ating design. Kasi, imbes na ganito lang yung i-carry mo, dinagdagan mo, so yung magiging design mo is parang bababa siya. Ano? So, yung kailangan mong i-reach is hindi mo siya basta-basta. Paano na sasabihin to? Okay, so yung i-carry mo, imbes na yung i-carry mo lang is ganito lang, is parang pinalabas mo dun sa design, na yung i-carry mo is may multiples pa ng 0.4 saka 0.7. So ito, depends sa ano din to, NSCP or ACI. Okay, so doon yung values, magbabago yan. And then, i-compare natin dyan doon sa nominal strength natin with the reduction factor. So nagkakaroon lang din tayo ng reduction factor doon sa. So parang doble-doble din ng natin. Dahil nga medyo critical yung design natin dito sa ultimate strength design. Ang nangyari is parang nagkaroon din tayo ng mga factors of safety rin dito sa Kasi pinalaki mo yung factored loads mo. Yung service loads mo pinalaki mo, tapos yung i-compare mo na na strength, i-reduce mo pa. Okay? Or stress, i-reduce mo pa siya.
So yung actual stress na kayang i-carry ni ano, halimbawa ito, actual strength niya. So, maalala natin, lalagyan pa natin reduction factor na may symbol na P. So, yung value nito, NSCP din tayo dyan, NSCP or ACI. Ano? So, we'll have a more detailed introduction dun sa natin, sa strength design or discussion on the next videos. And then, mag-working stress design tayo. So, focus lang muna tayo sa strength design. Okay, so ito yung gagawin natin. Ang mga to, Yan, pagkatapos na. So, magkakalkal pa tayo ng notes dyan kasi wala tayo sa book. Kasi nga, hindi nga nila isinama na so hindi na siya workable or hindi na siya permissible or recommended pagdating sa USA or America. Which is sila yung gumawa ng ACI na pinasa lang naman natin sa atin as NSCP, So, as guide. So, sila yung gumawa ng civil engineering method talaga natin. Okay, so yun lang po. I hope na naintindihan nyo. Pasensya na medyo bilis akong magsalita minsan. So, adrenaline rush lang. Pero napaka-detail po nito. Basta pakinggan nyo lang maigi. And pag may mga question kayo or kung sa tingin nyo is itong summary medyo malabo, you can check out yung mga videos natin separately. Wherein diniscuss natin si Uncrack, Crack, and Ultimate. So, Uncrack and Crack is WSD. And then, Ultimate Stage is Ultimate Strength Design. So, yun po yung division nilang dalawa. Okay, so yun lang po. I hope na ayaw ko nang pahabain. So, thank you for watching. And then, kung sa tingin nyo is nakatulong to or informative yung ating video, I hope that you consider subscribing on my channel, Civil Engineers page. Okay, so Civil Engineers page kasi I want to represent not just myself but all of the civil engineers dito sa PH. So, I just want to show to people what we do. So, hindi naman sa naglideran tayo, hindi ganoon. We just want to show people kung ano yung ating ginagawa. And then kung bakit mahalaga ito, And then, please turn that notification bell on para updated kayo. And like the video. Okay? Peace, engineers.